Dan, ang kakampi. At si Miguel Hill, ang karancho. Ako po ang inyong Supremo, Joey Falcon. At bisita po natin ngayon ang isa sa mga naghahangad na maging senador ng ating bansa, si Princess Jacel Kiram, sa ilalim ng partido ni Jojo Binay po. Okay. Pakipaliwanag nga para sa ating mga tagapakinig, bakit Princess? Una ho, pabati muna ng isang pagbati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po. Maayong gabi sa inyong tanan. Assalamualaikum. Alaikumussalam po is the answer yan. Bakit po Princess? Yung Princess po sa aking pangalan, though nakalagay na rin yan sa birth certificate ko, as growing up nga, akala ko ang Princess ay pangalan ko lang. Pasensya na ho kayo sa boses ko. Sa kakasorti ho ito. Oo. Akala ko ay pangalan ko lang. Kasi nga, hindi naman ako nakatira sa palasyo para maging prinsesa. Nor am I living in a mansion. So, yung Princess, akala ko, is just an ordinary Filipino name. Di ba tayo po mahilig natin pangalanan ng mga babae na princess? Princess Porcelain, mga ganyan. Yes po. Yung anak ni Pacquiao. Princess din. May queen pa yon, may queen. Pero po, yung princess sa pangalan ko ay titulo. Dahil ako ho ay anak ng isang sultan, si Sultan Jamalul Kiram III, who passed away in 2013. Kami po ay galing sa Sultanato ng Sulu. In the beginning of all this, when I was in college, nung hindi ko pa ho masyadong alam ang history ko bilang si Princess Jacel Kiram, nahihiya naman ako na i-claim na prinsesa ako at royalty from the Sultanate of Sulu. Pero nung nag-thesis ako and I learned my history, na ang Sultanato pala ng Sulu plays a vital role in the history of the Philippines. Dahil wala pa ho palang Pilipinas, meron na pong Sultanato ng Sulu. At hindi po totoo yung natutunan natin sa eskwelahan, sa history class natin, na noong 1521, when we were discovered by the Spaniards, ang naabutan po nila dito sa lugar natin ay mga mangmang. Mga tribo-tribo lang. Tribo-tribo lang, oo. Yung ang nasa history. Yes po. Akala ko, biktima ho ako niyan dahil akala ko yun naman talaga pag exam perfect ako dyan. Maling akala pala yun. Mali pala yun dahil bago pa ho, before 1521, we were ruled by the Sultanate of Sulu. As an evidence to this, if you go to China, in Shandong province, kasi po in the olden times nung wala pa hong Pilipinas, meron na ho tayong historical, meron na ho tayong diplomatic and trade relations with China. As a matter of fact, yung China po is addressing us as the East Kingdom because we are situated in the eastern part of China. So, as an evidence to this, meron pong sultan who visited the emperor. That time, the emperor was Yongli. This was during Ming Dynasty. On his way home, namatay po siya, pabalik ng Sulu. And his name is Sultan Batara. So when the emperor learned about this, pinakuha niya yung bangkay ni Sultan Batara and he was given an emperor burial in Shandong province. So if you go now to Shandong province in Daeju City, meron po doong tomb ng sultan who visited the emperor during the Ming Dynasty. Ginawa ho siya dong tourist attraction, parang tourist destination, just like Rizal Park dito sa atin. Nakakalungkot dahil sa China pa ho, merong pagpupugay sa isang namatay na sultan. Samantalang nung ang tatay ko ay namatay noong 2013, hirap na hirap pa ho kami na dalhin sa kanyang hometown sa Maimbong Sulu ang kanyang bangkay. Samantalang it is a known fact that sa mga Muslim po, dapat ilibing ka within 24 hours pagka namatay na. Pero despite that, alam naman natin, alam yun ng mga leaders natin, pinahirapan ho kami at hindi ho kami binigyan ng clearance agad-agad doon sa airport ng Holo. Samantalang yun lang ang maliit na kahilingan ng tatay ko na kapag siya ay nagpahinga na, gusto niyang magpahinga sa kanyang hometown in Maimbong Sulu. But I think we were fortunate na rin to be granted. Pero after 24 hours na yan. So, he died on a Sunday and was buried on a Monday.
So, nagkaroon din pala ng delay. may during 24 that hours din. Actually, it was more than 24 More than hours. 24 hours. Oo, sad dahil kailangan mo pa hong makiusap sa mga namumuno sa ating Hindi bansa. tuloy tumama sa tradisyon ninyo. Pero ano daw po ang dahilan bakit po hindi naigrant? Oh, well, kasi daw, ang pagkamatay daw ng tatay ko political. Naku. Patay na ho eh. Ano ba yun? Nakakalungkot. Pero it was a lesson for everyone. And it's a show of what kind of leadership we have in this country. Sa kanila lang din naman ho, nag-boomerang yan eh. Kasi kung ikaw ho ay namumuno ng isang bansa, dapat po ang poproteksyonan nyo yung interest ng inyong ng bayan mo. ng iyong mga mamamayan. In this case, as Muslims, we are also Filipino, and therefore we have all the rights to be taken care of by this government. At Tila wala mas po may siyang excuse dyan. Ayun. Kasi yung tungkol kay Marwan, alam nila eh. Di ba? Ti- Na tila- within 24 hours, ililibing Ililibing. yun. Tila Kaya mas nga may ganun. konsiderasyon pa sa mga rebelde, di ba? Gusto bigyan ng sariling police force, 72 billion pesos na pondo. Eh, yung mga atin talaga, bakit hindi kinukuha? Kaya nga sinasabi ko kay Princess kanina, yung larawan, yung mapa sa kanyang Sa damit. kanyang damit. Luzon, Visayas, Mindanao, At Sabah. and Sabah. Malaki pala yung Sabah kaysa sa Mindanao. no? Yan ang tunay na mapa ng bansang Pilipinas. Correct po. Pero mga kaibigan, ang bisita po natin ay si Princess Yasel Kiram, tumatakbo nga bilang senador sa ilalim ng bandila ng una ni Presidential Vice Jojo President Binay. Jojo Binay. Dito sa nakalap naming impormasyon, parang tutol ka sa BBL. Hindi ka sangayon sa basic Bangsamoro. Bangsamoro Basic Law. Alam niyo po, pag sinabing Princess Jaisal Kiram, supportive yan of all genuine peace effort. In this case, hindi ho natin naman makukonsidera na ito ay genuine. Dahil, unang sa lahat, tanungin natin, who is behind this so-called BBL? Ang terminology ko nga po dito ay Razak Aquino BBL. Dahil alam natin ang root cause ng problema sa Mindanao. Hindi po ito insurgency, hindi ho ito kahirapan. Well, minimaintain ang kahirapan, minimaintain ang insurgency for as long as they can, para lamang matakpan at matabunan ang totoong issue, which is our territorial claim over Sabah. Noong 2013 naman po, namumulat ang lahat ng Pilipino na meron palang property na that belongs to the Philippines. Pero ang mga leader mismo dito sa Pilipinas talagang ini-ignore at talagang hindi po inaasikaso or pinaglalaban ng kanyang teritoryo. Kaya sabi ko, nakakapagtaka, saang bansa ka makakakita na ipamimigay niya ang kanyang teritoryo para lamang sa kanilang interest. Nakakalungkot dahil aaminin ko po sa inyong lahat, nung narinig ko ho ang tuwid na daan, ako ho ay nabuhayan. Ako ho ay nabuhayan at nagkaroon ng pag-asa. Kaya po ang aking ama, 10 days pa lamang ata na nakauupo ang nagsasabi ng ang pamamalakad niya ay tungo sa tuwid na daan, nagpadala ho kami ng sulat. So to our surprise, hanggang 2013, wala akong sagot doon sa sulat. At dumating na ang 2013 na February, nang nainip na ang mga tao, ang mga pumunta naman po sa Sabah, hindi naman po yung mga siga at capable pa of fighting. Ang pumunta naman po sa Sabah ay mga matatanda na. Sabi po nila sa tatay ko kasi, pasensya na, kasi nawalan na kami ng pag-asa na in our lifetime, makukuha pa natin ang teritoryo ng Sabah. So, pabayaan nyo kami na ma-experience mabuhay sa aming sariling teritoryo. But of course, they weren't received well by Malaysia, and instead, pinadalahan ng airstrike, ng ground troops, just so na itaboy sila sa ating sariling teritoryo. And during those times, sorry to say, pero hindi ho natin naramdaman, I personally didn't feel that we have a government that will protect us as Filipinos. Dahil nung ini-airstrike sila, binobomba sila, our government, ang ginawa pa nila, naging
naging spokesperson pa for Malaysia and protecting pa the Aquino Razak BBL, which is nakita naman ho natin ngayon, ginamit lamang ang issue ng mga Bangsamoro for their own interest. Pinatagal-tagal hanggang sa alam naman ng lahat na 2016 is campaign election time and that hindi ho pabor ito para sa mga Filipinos living in Luzon and Visayas dahil nga ang pondo na gagamitin dito ay manggagaling sa mga taxes ng mga Pilipino na living not only in Mindanao. Tsaka malaki Again, nagamit na naman ang issue ng mga Muslims o ng ARMM, yung kahirapan ng buhay in the ARMM para sa pangsariling interest ng ating gobyerno plus in connivance with our neighbor Malaysia. Kilala ba ninyo si Mohager Iqbal? In the news, yes. Wala ata nakakilala doon na Supremo dahil alias pala yun Ang sabi, hindi raw. Kaya sabi hindi raw totoong pangalan. But in the news, ano po ba? sabi yun daw ang pangalan niya. Hindi, pero So, napaamin siya. niya na hindi yun ang pangalan niya. Alam niyo kung bakit siya, bakit niya pala binago yung pangalan niya? For security reasons. Hinahabol siya ng mga kasong murder na naganap noong mga dekada 70, 1970s. So, isa palang Malaysian ito. Isa siya Malaysian. Taga buyo naman ng insurgency sa Mindanao talaga Malaysia nung panahon ni di ba? Nung 1970s pa. Nung nag-start po yan, nung nagkaroon ng Operation Merdeka. Because of the plan to infiltrate Sabah, dahil nga it is our territory and we have to get it back by all means. By all means, yes. Well, it was only the then President Marcos na nakitaan natin na talaga palang may puso para sa mga Pilipino dahil pinoprotektahan niya ang lahat ng teritoryo na dapat sana ay sa mga Pilipino. But it didn't turn out successful at meron nga hong nakinabang doon sa issue na yun. Akala ko nga para sa akin ay hero na hero. Hindi naman po pala. Ano po ba ang nilalaman ng sulat na pinadala niyo nung una? Okay lang po yun. Yung una naming pinadalang sulat. Na sabi niyong hindi pinansin. Yung ano ba to, parang mandatory participation in the peace process. Dahil the Sultanate of Sulu is, not that I belong to the Sultanate of Sulu, but I consider it as the most important stakeholder na pagdating sa usapin ng pangkapayapaan ng Mindanao. Dahil nga po, if you study history, nagsimula ang lahat ng gulo because we wanted to get Sabah back. So dahil doon, nung hindi yun naging successful, ginamit po yung grupo, no? Yung grupo at Malaysia funded them. So, Princess, ito isang maliit na butil ng kasaysayan dahil pareho pa tayong bata hindi pa natin naaalala yung panahon na yun. Pero bakit nabasyo? Bakit nag-fail yung plano nung late 60s ba yun na ipasukin yung Sabah para maagaw ng Pilipinas? Sino ang nagsuplong? Anong pangalan? May isang tao yung meron pong ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Noon. Sabi nga po ni pangalanan ko na because in the forum, in the UP, in UP, palagi naman pong, sinabi naman po talaga ito ni Consul General Dorado na he was asked to monitor the coming back of Ninoy Aquino from the US. So nung pagbalik niya, he went to nagland in Singapore but hindi po kaagad pumunta ng Pilipinas. Went daw to Malaysia, to Johor. And then, I think yung Johor Sultan brokered the talks to with the Prime Minister ng Malaysia. So, may kasalanan. Asked daw for support for his candidacy as president. But, unfortunately, he died on his way back in the airport. Pero, nung naging Pangulo na po, si Corazon Aquino in 1987, nakita naman po natin kung anong nangyari. Lumabas din ang issue ng Sabah niyan. Pero, ang gusto na po ng gobyerno is to drop the claim. Yun. So, sino talaga may kasalanan kung bakit hindi sa atin ang Sabah? Hindi sa inyo. Malinaw na po yan. Isang pamilya. Hanggang ngayon. Kaya pala ganito aksyon. Yan. Okay mga kaibigan, babalik po tayo pagkalipas lamang ng paalaala.
Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng 1 oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Oras alas 6:17. Ang oras ay hatid sa inyo ng RCBC Smarter Solutions. Ang himpilan ng bawat Pilipino, DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with me, Vic and that. It's 9:30 now. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Naghahatid ng balita at impormasyon sa bawat Pilipino. DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ikaw na ba ang susunod na lider? Pagkilala sa isang kandidato at sa kanyang kakayahan para mamuno. Dito lamang sa 8 Diretso. Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino Special. Ocho Diretso. Heto na! Heto na! Heto na! Balik po muli tayo sa Impapawid. Kita po natin si Princess Giselle Kiram. Isa po sa tumatakbong senador sa ilalim ng una. Ako po ang inyong Supremo Joey Falcon. Kasama po si Pia Morato, ang kakampi Bernard Tan at ang karancho Miguel Hill. Sa susunod na tanong, Pia. On foreign policy naman tayo. Actually, Supremo, no, and Princess, a lot of the debate when it comes to foreign policy, kasi wala pa talaga ako masyadong naririnig. That's my frustration on, issues of foreign policy. One of the important things that really comes up most of the time is, if you want to solve the problem of Mindanao, ask somebody who's familiar, right, with Mindanao. The history, as you have explained earlier, so that this is the only way for us, for the country to really address the certain issues. Is this your direction as well, Princess? Yeah, I'm sorry. Yes, in creating foreign policy na talagang may kabuluhan at may saysay, hindi naman po yan ginagawa overnight eh. You have to restudy. You have to look back doon sa history nyo. Exactly. And pinpoint, ano ba yung root of the problem. Hindi lang yung superficial that you will create a problem because you already have a solution made. Ang tagal na panahon na po, wala hong nangyayari. And ang tinuturo lang sa atin ito ng paulit-ulit, dahil ang napaulit-ulit, parang if you raise arms against the government, then the government will deal with you. But if you want to be partners of this government for peace, diyan ka muna sa isang tabi kung ikaw naman ay kakampi ng gobyerno. So parang, ano bang tinuturo nito? Kailangan ba lahat mag-armas against this government para lang bigyan ka ng pansin at kausapin ka? And I think yung history ng Mindanao plays a vital role in shaping foreign policies. Correct. And specifically that we have claims over
over Sabah and The that of Spratlys. the Spratlys or the West Philippine Sea. Kung pag-aaralan natin ng history, both are territories of the Sultanate of Sulu in the past. And China, mismo ang China, recognizes that. Yes. So sabi ko nga, when I was doing my thesis in college, sabi ko, bakit hindi tayo makipag-usap with China and come up with a very good diplomatic relations with China using our historical or the Sultanate of Sulu's historical relation with China. Alam naman natin, hindi naman mapipigil ang paglaki at pag-unlad ng China. And hindi ho natin dapat awayin ang ating mga kapitbahay. Dahil alam niyo po, ang diplomacy plays a vital role sa pagkakaroon ng magandang relasyon between nations and among nations. Pero hindi na naman po natin inaaway ang Malaysia in getting Sabah back for the Filipinos. Ang gusto po natin mangyari is that once and for all, Malaysia, the leadership of Malaysia will sit down with us and talk and come up with a win-win solution both for their constituents and our constituents. Kasi we cannot, we have to take in consideration na yung property po ng Sabah ay, of course, yung teritoryo atin. But it was developed by them, by the Malaysians. So, hindi naman ho tayo mga salbahe at mga ingrato, lalo na ang mga Pilipino, mapagtanim naman talaga yun ng utang na loob. So, we want to promote peace, of course, between and among nations. So, in that case, yun lang naman ang hinihiling natin Upuan natin yan, pag-usapan natin yan, come up with a win-win solution para sa mga Malaysiano, para sa mga Pilipino, na sisiguraduhin natin, hindi ho madedehado ang mga Pilipino. Hindi kaya ganyan din ang mangyari doon sa nireclaim ng China, tinayuan din nila. Pagdating sa sila nag-develop. Pagka nagkaroon ng chance na atin pala yun, sila nag-develop, di ganyan na naman, uupuan na naman. Hindi kasi, tama si Princess na, and I'll just make a follow-up question. Kasi history is so important. Yes. And we are really lagging behind in our history. And tracing lang from the galleon trade, for example, it will trace with our Muslim brothers and sisters, that our Chinese brothers and sisters, up to, of course, our Spanish neighbors, right? The one important thing about foreign policy as well, kasi on the business side, kasi pinag-uusapan na rin ng mga negosyo-negosyo dito, so I'll ask na rin Princess about this, is that Mindanao is so rich. Tama. But there's, as I have learned from, my mentors and analysts, that it is enough for everybody. But still, this is the cost of the root of the problem when it comes to really trying to find a way to equally share it with everyone, especially Filipinos, right? Bakit ganyan? It's enough More than enough. More than enough pa Alam mo, Pia, ang masasabi ko dyan, it's really enough. Kung ang thinking mo at ang intention mo ay para sa kabutihan ng nakararami. But if your thinking is only for yourself, and if you are only protecting your self-interest, then it will never be enough. Kasi greed ang nangingibabaw. Ang nakakalungkot, palagi na lang ang mga issue ng mga kababayan natin sa southern part of the Philippines, which is Mindanao, ang palaging ginagamit, ine-exploit. Tapos, susubuan tayo ng solusyon na hindi naman tayong makikinabang, na sila rin ang makikinabang. So, nakakalungkot, in Mindanao, matatagpuan ang napakaraming ginto. Ang pag pinag-usapan ng power, doon in Lanao. But if you go to Lanao, kawawa, brown out ng brown out. Pero doon marami lang ha? In yung, ano bang tawag dito, in Maguindanao, Cotabato side, no? I forget. It's at the tip of my tongue. Yung Ligwasan Marsh. Na pag-alaman daw, napakayaman sa langis. So, sobra-sobra to supply the requirement of the Philippines pa lang. So, kaya po natin Pwede pa mag-export. And if I'm not mistaken, Princess, hindi ba kasi I have a couple of friends also very active now with Teach Peace, Build Peace. And if I'm not mistaken, Cotabato was recently bombed. Ganun.
isa pa yun, hindi ba? Hindi Nakakalungkot, no? Yan daw po talaga ang mga senyales na ang isang lugar ay napakayaman. Pinapagulo at pinapanatili ang kaguluhan so that yung meron mga business interest in the place, sila lang ang makikinabang. Pero sana naman, no, mangibabaw yung pagiging Pilipino natin na magkaroon tayo ng awa sa kapwa natin dahil wala naman hong magtutulungan kung hindi tayo. May text dito mula kay Lorian Lazaro. Miss Giselle Kiram, bubuhayin mo ba ang BBL pag naging senadora ka? Well, alright. Siguro po, mag-iiba ng mekanismo. Ibang mekanismo. Yes. Kasi po, nakita po natin hindi na nga nagtagumpay itong, kasi nga ito nga ay Aquino Razak BBL. Siguro we'll get a facilitator na wala akong interest over Mindanao and dun sa kiniklaim natin na teritoryo. Plus, we have to make sure that lahat po ng stakeholders talaga namang totoong consulted. Represented, consulted, at talagang kasama sa diskusyonan as we go on the process of coming up with a genuine peace in Mindanao. Plus, dapat po, hindi yung mga fake na, sorry pero totoo naman to. Nakita natin ito at marami po sila mga create na grupo just for the sake that this group is supporting this process and this group also is supporting this hindi naman genuine peace process. So sana yung mga susunod na magiging leaders ng bansa, please, wala naman ibang magmamahal sa mga kababayan natin at sa Pilipinas kung hindi tayo. Ang isipin na lang natin yung mga anak natin yung at future. Magiging anak ng mga anak natin. Ano na ang kahihinatnan nila kapag kapang sariling interest pa rin ang mangibabaw sa mga pamumuno ng mga susunod na leader ng Pilipinas. Okay, Bernard, next question. Bali, doon naman po sa inyong sa economy po. Ano po ba ang inyong plataforma po sa economy? Sabi ko nga po, yung issue ng Saba, lahat yan konektado Kasi para sabihin ko po sila, para sa kaalaman po ng lahat ng ating mga listeners, ang Saba o North Borneo in the past, no? Sumikat lang sa pangalan na Saba nung pinanganak ang Malaysia, ay kumikita sa ngayon, no? Because of langis and natural resources, kumikita ng $72 billion per year. Per year. So, I can just imagine what this could bring to our economy. Tama po. Dollars yun, $1 billion. $1 billion per year. So, katumbas po yan ang taunang budget din natin. So, madodoble yung budget natin. And if that happens, sabi ko, kung sinasabi ko nga sa mga speeches ko, no, when I'm talking to people, when I'm explaining to them yung how important is Saba to us Filipinos, kapag ito pong $72 billion per year ay convert natin sa isang sako ng bigas out of the 100 million population of the Filipinos, ibig sabihin, posible that we can give each Filipino, hindi each family, each Filipino one sack of rice per year. Per month. Per month. Ibig sabihin, sobra-sobrang yun para sa konsumo ng isang tao. Ibig sabihin, kapag yan ang nangyari, wala na hong Pilipinong magugutom sa sariling bayan. Princess, ang hindi siguro alam nung iba sa Saba ngayon, meron halos 1 milyong Pilipino na. Correct po. And I think parang 75% ng labor force doon ay mga Pilipino. So kaya dapat talaga sa atin. Yun ang hindi alam ng iba Pag pumunta ba ron, may passport din? Dati po, through the back door, wala naman. Basta lang, pero naghigpit sila and mas lalo na ngayon. Masyado nang mahigpit. Binabaril na mga Pilipino ron. Nakakalungkot. Hindi pa dumadaong. Continuous pa rin daw po ang crackdown. And last year nga po, when I was interviewed by a friend, no, si Attorney Rina Seco, nalaman ko dun sa interview na continuous ang crackdown and meron 2 Pilipinong batang biktima. Nako. Dahil nagtago sila, pagkita na nila ng mga pulis, nagtago yung mga bata. Nalaman naman nung special branch o yung police, no, na may nagtatago. So, ang ginawa, in-sprayan ng pesticide.
Uy. So natagpuan na lang yung 2 bata na Pinoy na patay. My God. Ang hirap ng mga buhay ng Pilipino na nasa Sabah. And to think it is a Philippine territory. Ayaw nila sa Pilipino? Ganon? Hindi, territory Well, natin. they are threatened doon sa presence ng mga Filipinos, specifically the Tausug. Kung saan ako na kabilang. No? Bali, Princess, sa ngayon po ba ang Sabah po, nire-recognize pa rin ng Malaysia na atin? O talagang tuluyan na nilang ng kin? Well, sinasabi nila na kanila ang Sabah. Pero ang ebidensya po natin dyan ay yung rental payment na binabayad po nila sa Sultanato ng Sulu. And I myself is a witness to that. Nakita ko yung check noong 2013. 2013. Pero after which, hindi ko na nakita yung check. Baka lang nandun sa mga uncle ko. Pero very minimal, yes. It's hindi pala minimal. Talagang nakakaawa na halaga in the amount of 5,300 ringgit. Wow. Pag kinonvert mo sa peso, mga 60,000 pesos for 1 year. Rent sa isang teritoryo na as big as Mindanao, 39,000 square Parang lang miles. umupa ng apartment, ano? Samantalang dito, upa ka ng warehouse. Mga 300,000. Ang opisina nga po, mahalang reta, 100,000. Pero pag magaling yung abogado mo, that constitutes yung katibayan or proof. Nagbabayad ka ng upa. Nire-recognize? Nire-recognize mo? Yeah, actually po, noong 2013, sometime in December, pinatawag kami sa Kongreso with the DFA. Kasi nga gustong malaman ng Congress kung nasaan na yung claim. Ano nangyari sa claim natin? Bakit naging ganito? So the DFA was explaining na ito na nga naman, alam din naman namin na this is already in the ICJ. So ang tanong next, bakit kung nasa ICJ na, anong nangyari? Ba't natutulog sa ICJ? So ang explanation po to us is that ang kaso po, once in the ICJ, it will only move if it will be mutually agreed upon. So kailangan dalawang parties, both parties are present, sit down and talk and settle the dispute. Kung paano mo nga naman masasettle kung hindi ka kakausapin ng isang party. May mga recommending bodies din naman. So I think nasa gobyerno natin yan sila yung pwede mag-push because the Sultanate of Sulu is not sovereign anymore and we are under Philippine government. Therefore, the obligation and the responsibility of getting this property for the sake of the Filipinos ay nasa balikat po talaga ng ating gobyerno. Okay. Babalik po tayo mga kaibigan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng 1 oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks, ang himpilan ng bawat Pilipino. Yung dalawa kong anak, naku, sports ang hilig nila. Yung isa, football, varsity. Isa naman po, volleyball. Pangarap nga niya maging Philippine team . Masayang masaya ako na pareho silang mahilig sa sports. Dahil alam ko, dahil sa sports, hindi sila mawawala sa mundo. Kilalanin ang PBA Party List sa Facebook at sa pbapartylist.com. DZRJ 810 at 8 Tri-Media Broadcasting Networks, pinagsanib na puwersa para sa sambayanang Pilipino. Ikaw na ba ang susunod na lider? Pagkilala sa isang kandidato at sa kanyang kakayahan para mamuno dito lamang sa 8 Diretso. Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino Special.
diretso. Bueno, balik po kami sa Himpapawid. Ako po inyong Supremo Joey Falcon. Kasama natin si Pia Morato, ang kakampi si Bernard Tan, ang karancho si Miguel Hill, at bisita po natin si Princess Jacel Kiram, isa pong senatorial candidate sa ilalim ng bandila ng una ni Presidential Jejomar Binay. Ako tayo sa plataforma at programa. Masyado tayong nalibang sa history. Dapat maganda kung mahaba-haba ang oras, sarap makinig ng history. Marami kami natututunan. Oo, kasi importante talaga siya. Importante talaga. Kasi pag sa history, natutulog ako Oo, nantok ako dyan. Yung economics, history. Nantok ako dyan. Pero teka libre, mga kasama natin dito ngayon, Supremo. Oo nga Isang prinsesa. Oo. Isang kontesa. Oo. Tsaka isang emperador. Oo. Actually, pwede na natin kayo peace treaty dito with the Chinese and the Spaniards. Ako nga, tinetres ko yung lahi ko. Baka mamaya, prinsipe ako Ako tayo sa programa at plataforma. Ano ang programa at plataforma mo para sa ating mga senior citizens? Well, para sa ating mga senior citizen, my platform kasi is anchored with the platform ng una, ni Jojo Binay, wherein ang senior citizen ang napaka-special para sa kanya. But for our senior citizen, dapat po sana, ngayon ginagawa naman na yan na automatic PhilHealth member, plus libre dapat sana ang hospitalization, and lahat po ng mga needs of the senior citizen. Ito nga po, sabi ko, i-connect ko na naman ito sa Sabah. Kapag this property ay makuha na po ng Pilipinas, well, sa ngayon, alam natin, napakahirap talaga ng kalagayan natin mga Pilipino, mapaanong sektor yan, ramdam ang kahirapan. Pero, konting panahon na lang, if we come all together and make it a point na ipaglaban ang teritoryo natin para sa atin, we will really benefit from this. Dahil sa laki nga po ng income nito, lahat ng kasalukuyang programa for our senior citizen, mas ma-enhance pa po yan. That they will always feel na meron po talagang gobyerno that takes care of our senior citizens. Sana buhay pa yung mga senior citizens. Ayun na nga po. Kaya nga po. Sa bagay, may tatanda uli yan. Next batch parang. Yun ang isang nakakalungkot doon, na yung mga next generations pang makakaramdam ng change. Well, yan po ay parte ng ating pagsasakripisyo. Para po for us to be able to ensure, and for us to ensure that our next generation will not suffer what we have suffered. Dahil ako po, as magulang, ayoko na sapitin pa ng mga anak ko. Ang palalang sitwasyon ngayon ng mga dito sa Pilipinas, not only in Mindanao. Pagdating sa seguridad, I think anywhere you go in the Philippines is unsafe dahil maraming kumakalam na sikmura at dahil sa maraming kumakalam na sikmura, ang dami na hong kumakapit sa patalim. Kaya halos ng lugar ay nagiging unsafe na for everyone, and hindi ho natin pinapangarap yan. Ang pinapangarap natin ay magkaroon ng isang ligtas na Pilipinas kung saan dapat ang ating gobyerno can deliver the basic, at least the very basic services na dapat i-deliver nila. Katulad po, pag sinabi mo, pag pinag-usapan natin ang ating mga karapatan, ang edukasyon po ay karapatan ng bawat Pilipino. Pero ano ho ba ang tunay na sitwasyon dito sa Pilipinas? Ang edukasyon ay nagiging privilege and not a right. Sana pa dumating din ang panahon na yung edukasyon, yung private education, parang ano lang yan, secondary to the public schools, na talagang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, mga bata, na makapag-aral ng libre na dekalidad. And ito po pala yung gusto ko talagang gawin, ito po talaga yung talagang kumukurot sa puso ko every time ang nakikita ko po talaga
ang nagiging problema natin, patanda ng patanda ang mga matatanda na Pilipino, pero nakakalimutan po natin na turuan ang ating mga kabataan ng nationalism. Correct. Tama yun. Kaya po lumalaki ang mga kabataan ngayon na wala ng patriotism in their heart. Napanood niyo po ba yung General Luna? To be honest, hindi po. Sorry. Parang parang nalilimutan na yung ano. Papanoorin ko po yan. Pero, ang nakita ko po dito, dapat number 1, yung educational system natin has to be amended. Kung if not changed, no? Kailangan mapasukan yung history ng totoong history ng Pilipinas. At kailangan din ma-appreciate ng ating mga estudyante yung prehistoric of the Philippines. Dahil through that, they will understand saan ba talaga tayo nanggaling. And with that, mabibigyan ng confidence ang mga batang lumalaki na hindi kami mangmang nung kami ay natagpuan. So, because of that thinking na mangmang kayo, nang kayo ay natagpuan, we feel so inferior when we see foreigners. Hindi naman po pala dapat. Dahil we were once a great nation. Sabi nga po, with history, we can build a strong nation. That's according to namayapa ng Professor of UP, Professor Yap. And one more thing po, pagdating doon sa mga curriculum, no, in education still, dapat po sana, dito po kasi sa ating bansa, yung konstitusyon at ating karapatan, kailangan pa po natin, pag yun ang pinag-usapan, kailangan pa natin abogado. Pero, napakasimple naman pag-aralan ng mga karapatan. Tama. At saka, yung the very basic of the Constitution, maiintindihan na, dapat po ini-introduce na yan as early as grades 5 and 6 or first year high school. Kasi ang punto ko dito, dapat po at a very early age, ma-instill ang nationalism in the hearts of every Filipino children. Dahil these children ay ang susunod na mga leaders of this country. Kapag po nangyari yon, kapag sigurado tayo that we have instilled nationalism in their hearts. National pride po. Yes, if we have instilled nationalism in their hearts, ibig sabihin lalaki silang responsable at magiging responsableng leader sila ng bansang Pilipinas. Confident. Pero this will not happen in a snap of a finger. Matagal pa po ito at matagal at maraming sakripisyo po. Well, tayo po ay contributory doon sa pagsasakripisyo dahil ito na yung hinaharap natin ngayon to be honest, realistic, nakikita naman natin kung gaano kahirap ang dinaranas ng ating mga mamamayan. Next question, Pia. Okay, actually, tema ko talaga yung education, no? So, punta na lang rin tayo sa this is also in need of education and one of my other favorites is kababaihan naman. Diba? Yeah. Kung yung mga kababaihan po, kung sasabihin ko na rin po, no, that I have an organization named Power. Dahil ako babae. Ang ibig sabihin ng Power ay Princess on Women Empowerment. Not because that I am a princess, but because of course, lahat ng mga babae is princess in their own right. And lahat ng mga lalaki ay may prinsesa sa kanilang mga puso. So, anong ibig sabihin nito? Women must be taken care of. And hindi po dapat iasa ng mga kakababaihan ang pagpoprotekta sa kanila sa ibang tao. Well, if our rights are known to us, then we can protect ourselves. So, empowering women talaga is the solution. Because, alam niyo po, ang mga kababaihan, huwag naman kayo ma-offend, pero talaga naman napakalaki na impluwensya niyan sa kanyang komunidad na ginagalaw. Malaki yan. Talagang malaki. Kami nga, na-impluwensyan. Malaki. Nananahimik kami, na-impluwensyan. Si Supremo, paulit-ulit na i-impluwensya. Malaki impluwensya. Talaga. Talaga malaki impluwensya ng mga kabayan. Mga nanay ninyo, babae yan. Ewan ko si Bernard. Diba? Napakalaki talaga na impluwensya nila. Specifically sa pagpapalaki ng mga bata. Paghuhubog. Pagturo ng morals, ng values. Na kasi nga diba, katulad ng sinabi ko kanina, kapag natutunan mo ito nung ikaw ay bata pa, hindi maaalis yun sa'yo. Hindi malilimutan. Bernard? Opo. Doon naman po sa mga PWDs po, yung mga kabansanan po. Well,
isa po yan sa dapat iniingatan, pinoprotektahan ng ating gobyerno. Well, kasama po dito yung mga special child, no? Dapat everything is free for them. Everything is provided na lang by the government dahil iba-iba naman yung mga kapansanan. So merong mga well, if may kapansanan ka, meron din naman ikaw skill na pwedeng ma-develop. So we help them in developing and using this skill para maging productive. But pagka pinag-usapan naman po yung mga special child, kaya nga po sinabing special child, kasama na po ang pamilya dito na dapat special din ang treatment. Like, para hindi ho maging burden sa kanila that they have a special child. Well, that they'll treasure pa rin their child regardless of kung ano po yung kapansanan. Actually, yung mga special child na sinasabi, meron po talaga mga special talent. Yeah. Yung iba nga, ang gagaling palang puminta o magagaling sa music, di ba? Sa ngayon po, meron naman mga eskwelahan, no, that enhances their talent, that discovers kung ano yung talento nila, ano yung skill nila. Pero ito pong mga special schools na ito, napakamahal. So, yan po yung gusto natin gawin, na magkaroon po ng special school na affordable. Or libre. Libre na. Para sa may mga kapansanan natin, mga kababayan, na subsidized na ng gobyerno. Ilan lang naman ito at hindi naman ito well, minority lang naman. Ilan lang ano. Okay, Miguel? Okay. Ano po ba, Princess, ang inyong programa at plataforma para sa ating mga bagong bayani o mga overseas Filipino workers o OFWs? Proteksyon, syempre, ang una. Pero sana po, dumating din ang panahon na ang pagtatrabaho sa abroad ay choice na lamang or option na lamang at hindi po need. No? That hindi po maging necessity that we work abroad, iwanan ng pamilya para lang buhayin ng pamilya. Sana dumating ang panahon na ito ay option na lamang natin dahil gusto lang natin, personal choice, but not a necessity anymore. Hindi kagaya ngayon na kahit masakit sa loob, napipilitan kang umalis para buhayin ng pamilya. Yes po, because jobs dapat in the Philippines will be available for all Filipinos at dapat yung compensation kaya pong mag-angat ng kalidad ng pamumuhay. Again, I think Saba plays a vital role in this ito sa konteksto na ito, no? Because of talaga yung Saba na yan, ang kulit niya na. Correct po. Talagang laging kasali. Lagi po talagang kasali dahil napakalaki po ng role nito in uplifting the economic condition of this country. Only if Filipinos will realize that. Kasi laki ng kita mo na, laki ng na kinikita dyan, no? 72 billion dollars times magkano ngayon? 47 something. Actually po, yung Sabah alone as the 13th state of Malaysia, considered by Malaysia, contributes 23% ng GDP ng Malaysia. Kita mo yun? Ay, hindi nila bibitawan talaga ng ganun-ganun. Kaya pala kung makakapit sila ron ganun na lang. Kaya yun po. Dapat ma-recognize at ma-realize ng mga kababayan. Kaya ayaw bitawan Ayaw. Marami silang nakakatas doon. Siyempre, ilan? 23% 23% ng GDP ng Malaysia. At yung katas doon, itim. Langis, di ba? Tsaka may ginto pa ka mo. Parang pusit. Grabe. Etong nakalagay sa ito, to fight poverty, nakalagay train and provide financial assistance to aspiring entrepreneurs. Tapos itong teach money management by needs not wants. Saving and investing. Paano to? Well, palagi naman yan pwede sa mga training and mga symposiums, no? But we have to always pwede po natin itong ipasok kasi sa programa na para sa mga pangkababaihan. Dahil nga po ang mga babae naman ang managers in the house. So parang pinag-uusapan natin dito financial literacy. Yes. So kailangan magkaroon pa ng mga grupo-grupo, ituturo ito, ganon. Kasi ang dami po kapag umikot ka, lalo na ngayon na nag-sorty kami, umiikot kami halos sa buong, sa lahat ng mga lugar dito sa Pilipinas, if possible, nakita po natin ang daming time wasted by just, sitting nagkukutuhan, down, gano'n. Samantalang pwede mo naman i-introduce ang isang programa, you create a program
for livelihood specifically, no, para sa mga kababaihan in the provinces or kahit na hindi nga mga babae, magtulungan sila or yung mga kababayan natin to be gumawa productive. ng kooperatiba. Yes, to be productive. Ang hirap kasi ngayon, ewan ko kung bakit siya nag-umpisa yung katamaran ng mga tao ngayon. Napagkasabong, punta kayo ron sa plaza, magtitipon-tipon, tuturuan daw tayo ng ganon-ganon. Ang unang tanong, may pagkain ba? Ay, naku. Magkano ba magiging or may pera bayad na? May bayad pa. Pero nung araw, pag-imbita mo, okay naman dadami pupunta. Ngayon, dumadami na yung mga tamad. Totoo yan. So, ang mahirap yan, pangungumbinse. Yan din po yung isang nakakalungkot na realidad yan eh. Totoo yan. Dahil na rin, sinanay sila na maging gano'n. Tama ka, Supremo. Imagine nyo lang, kalimbawa sinabi nyo OFW. Pansinin nyo, sa isang pamilya na may OFW, yun lang ang nagtatrabaho. Dahil nandito ngayon, wala na. Kasi may nagpapadala na ng pera. Pagkatapos sasabihin, sole breadwinner. Hindi na rin sila kikilos. Parang, di ba? Kasi yun ay inaasahan. Yun na nga po eh. Well, sabi ko nga po sa inyo, kung anong ituturo sa bata, dala-dala yan hanggang pagtanda. So, dapat we make sure that we instill good values. Yeah. Yung dole out po talaga, hindi ho tulong. Hindi ho talaga tulong yan. Tuturuan ka talaga maging tamad. Yes. Yung CCT. Ayan nga, dole out. Yun nga. Well, yung CCT, sa ngayon nga, ang tumatanggap, hindi pa yung karapat-dapat tumanggap. And with the amount that they are receiving, that they are giving, dito sa CCT na ito, hindi naman ho ito makakabuhay ng isang pamilya. Or hindi po makakasurvive, no, for yung expenses na with this amount of money they're receiving because of the CCT, para sa isang buwan or ang liit na halaga. Dapat po, ang gawin natin ay mag-create tayo ng mga livelihood programs kung saan magiging productive ang ating mga mamamayan. It's okay that we give capital, but we monitor and we supervise them. Parang pautang po. Yes, we supervise them and make sure na yung capital na binigay natin, hindi yun masasayang. And yun, we'll teach them. We have to teach them how to fish. Hindi po yung we give them fish. Dahil we cannot always give out. Tama po yan. Ang nag-post nito, parang lalong pinatamad yung mga pamilya. Kaya sinasabi mo ngayon, gano'n na talaga. Punta kayo sa plaza, may magse-seminar doon, etc. Ayun ang mga tanong. May bayad ba? May giveaways ba dyan? May pagkain may ba dyan? ba? May pagkain. Tuturuan mo na yun, ha? Dito sa mga guro, ano ang plataforma niyo at programa? Well, teachers are vital din in shaping the country. Dahil kung walang guro, wala hong leader ng bansa. So, isa po ang mga guro sa dapat tinataas ang sweldo. Kung saan hindi na nila kakailanganin mag-sideline. At ang kanilang focus is teaching our children. Ang kanilang magiging focus yung maging mabuting ehemplo sa kanilang mga estudyante. Dahil kahit nga po, ikaw ang nanay, no? Compared to a teacher. Pag may anak ka, mas talagang sabi ni teacher, kailangan ganito daw, mami. So, ang laki ng impluwensya ng mga guro. So, dapat, kung alaga sila ng gobyerno, wala na silang mahihiling pa, but perform their duty and obligation as a good example to the children. Lalo na po kung ang teacher usually single pa. So dapat talaga, alam mo yung sweldo ng teacher ngayon, kulang yan para makabuhay ng pamilya. Or kahit nga ikaw lang single na teacher, single, no, walang asawa, yung kinikita ho ng isang guro ay hindi talaga sapat sa pamasahe lang, sa renta ng bahay, bayad ng kuryente. So, we'll look into that, no, na itaas ang sweldo ng mga teachers. Bueno, bago po tayo dumako sa pinakamatinding tanong, oras po natin alas 6:54. Ang oras ay atid sa inyo ng RCBC Smarter Solutions. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang
pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Diretso. Heto na! Heto na! Heto na! At narito na, Princess Jessel Kiram, ang pinakamatinding tanong. 4 na minuto na lang nalalagay. Bakit kita iboboto? Bakit nyo ako iboboto? Dahil po si Princess Jessel Kiram ay isang Pilipino na may puso para sa mga Pilipino. Though nakikita nyo sa aking kasuotan, ako ay isang Muslim, gusto kong ipaalam sa lahat na kaming mga Muslim ay mga Pilipino rin. And for the longest time, ang issue namin sa Mindanao, specifically in the Bangsamoro region, ang palaging exploited at palaging ginagamit para makinabang ang mga iilan at patuloy kaming mahirapan. So I think it's high time na magkaroon po ng representative, ng totoong representative ang Muslims or Filipinos in the South. Dahil si Princess Jessel Kiram po ay 100% Filipino. Nanggaling po ako sa angkan ng Sultanato ng Sulu na wala pang Pilipinas, existing na in this, long before the Philippines was named Philippines. And poprotektahan po natin ang ating mga teritoryo. Ang pinaka-importante sa lahat ay dapat po ang teritoryo ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino lang. Okay, maraming salamat. Princess Jessel Kiram. Ano yun? Mulay kumasalam? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hindi, ang sagot, walaikum salam. Ang sagot doon mulay kumasalam. Pag sinabi po, assalamualaikum, ang sagot niyo po, alaikumussalam. Oh, yun. Alaikumussalam. Ay, napaalam na tayo, Pia. Maraming salamat sa susunod ulit. Ako po si Pia Morato. At ako po ang inyong kakampi sa katotohanan at katarungan, Bernard Tan. At ako naman ang inyong karancho sa Radyo Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ang huling pananalita na lang. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo po sa akin dito sa inyong programa. Joey Falcon, Miguel Hill, ang karancho, Bernard Tan, ang kakampi. Ano po ba si Pia Morato, ang maganda. Ang maganda si Miss Pia Morato. Mas princess looking pa than I am. Princess Jessel Kiram po, prinsesa Muslim Pilipino. Ang pangalan na aking mga kasama rito, si Jorel Doser, Kim Mayores, si Romar Bacalso, Talia, Colis Loreño, ang ating program manager si Nestor Toria, ang ating coordinator si Liz Cruz. Ako po si Joey Falcon, nag-iba sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat. Tri-Media Group Incorporated. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. In U.S. politics, Republican presidential candidates on Thursday held their last debates before Monday's Iowa caucuses.